Sinampal-sampal ng malamig na hangin ang mukha ni Marita pagbaba niya ng bus. Sagada. Naisip niya. This will be an exciting vacation for us. Ibinagsak ng konduktor ang kanyang traveling bag sa gutter ng kalsada at mabilis na kinuha ang mga daladalahan ng iba pang pasahero. Niyugyug na ni Marita ang anak niyang nakatulog sa biyahe at ngayon walang puknat ang tulo ng lawi sa kanyang balikat. Kalong niya ito sa haba ng biyahe. At ngayon na may karga-karga niya pagbaba ng bus. Egay, andito na tayo. Pupungas-pungas ang bata at marahang lang ang nasabi. Nanlalabo pa ang mga matang nilingalinga nito ang paligid. Pero walang epekto ang gata na nadatnan niyang lugar. Bumalik sa balikat ang ulo ng bata at natulog uli. Hindi makalakad si Marita. Una, hindi niya kisado ang lugar. Hindi pa niya alam kung saan pupunta. Ikalawa, mabigat na para buhatin ang 8 taon niyang anak pero tiniis niya. Ikinalang niya ang kanang braso sa puwit ng anak at ang isa ay pinangsunggam niya sa tangkay ng traveling bag. Hingal kada hakbang. Pagkaraan ng mga 5 hakbang, tumigil na siya. Mahirap. Ngayon niya naisip na dapat pala talaga ay isinama na lang niya si George, ang kanyang asawa. Pero siya mismo ang nagsabing kailangan niya ng bakasyon. As in days, kung pwede lang months off. Pero eto nga, nakatunga nga siya sa tapat ng ospital ng poblasyon ng Sagada. Hindi alam kung dederecho kakabig sa kanan o kakabig sa kaliwa o aatras. Yung mga kasabayan niya na puro turista, halos 5 di pa na ang layo sa kanya. Bumuntot ang kanyang mata sa papalayong mga kasakay sa bus. Noon niya napansin ang isang babaeng papalasot sa kanya. May bitbit itong bungkus ng papel na isinasakal sa kapirasong tali. Pliers pala ng isang in. Room, ma'am. Bulalas nito sabay abot kay Marita. Naibaba tuloy ni Marita ang Green Hills Inn ang restaurant. Warm, clean, and nice rooms with view. Restaurant open 24 hours. It's very near. Dagdag pa nito habang itinuturo ang isang kalsadang tadtad ng iba't ibang establishment. Souvenir shop, restaurant, sari-sari store at may bahay-bahay. Ngumiti ang ane. Napansin ni Marita ang mga mata nito. Itim na itim. Malaki pero pasingkit sa dulo. Ang ganda. Parang mata ni Pocahontas. I wanna see it first. Sagot ni Marita. Sasabihin sana niyang, pakibitbit naman ang bag ko, pero inumang ng ali ang mga kamay niya sa likod ni Egay. Nag-aalok itong kargahin si Egay. Napangiti si Marita. Hindi na po. Tanggi ni Marita ang napailing-iling. Naalimpungatan si Egay. Egay lagat ka na dali. Lumuwag ang pagkapit nito sa kanyang ina at unti-unting nagpadaos-dos. Saka padarag na binitbit ni Marita ang bag at naglakad sila pababa ng isang kalsada. Ako na riyan, ma'am. Sabi nito habang tinatangkang agawin ang bag kay Marita. Binitiwan na ito ni Marita. Mabigat naman talaga. 5 araw na pang-alis at pantulog nilang mag-ina ang dala niya. May baon din siyang mga retrato ni Egay na nakakulong sa pictures frames at mga storybook na mababasa sa biyahe. Binasahan niya si Egay sa bus para naman hindi masasayang ang oras ng bata sa kadudungaw lang sa bintana. Tapos ang katutak na sitsarya. Mahilig kasi sa sitsarya si Egay. Naisip niyang kaysa naman magpabili pa ito sa mga tindahan sa bus station. Binili na niya ang isang grocery ang lahat ng paborito nito 1 araw bago sila lumarga. Nagulat nga ang asawa niya nung halos bumulwak na sa cart nila ang ibang grocery items sa Mr. Chips, roller coaster, cheese curls, nacho chips at iba pa. Lahat cheese flavor, paborito ni Egay. Tapos meron ding chocolate, Dutch milk, Yakult at mga fruit juice drink. Noong una pinababalik sa kanya ni George ang lahat ng sitserya, pero nagmatigas siya. Mahaba ang biyahe, katwiran ni Marita. Iiling-iling na binayaran ni George ang laman ng card. Bagamat nakita nitong binato siya ng matalim na tingin ng asawa, ay hindi na siya sumabat. Basta ako ibibigay ko ang anumang gusto ni Egay, may only check. Kaya halos nabubulunan ang bag nang maipasok niya ang lahat ng daladalahan nila sa Sagada. Maliksi ang mga hakbang ng ali. Nahawa tuloy si Egay. Unti-unti na itong ginanahan sa paglalakad. Lumampas sila sa ilang mga bahay. Napansin ni Marita. Binabalot ng yero ang ibang bahay. Weird, naisip niya. Ang yero alam ko sa ibabaw, hindi sa gilid ng bahay. Ilang bahay din ang ginawang souvenir shop ang ibaba ng naraanan nila. Nag-mental notes si Marita kahit pinid na pinid pa ang mga shop, parang labi ng kabaong. We'll go there. We'll check the shop. We'll try that once over there. Si Egay palingalinga naman pero maliksi pa rin ang hakbang. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na restaurant na may katabing tindahan. Naunang pumasok ang babae sa isang disalaming pinto na may windshield sa seradora. At tuloy-tuloy ito hanggang sa loob ng kusina. Umupo naman sila Marita. Pagkaskas ng ilang saglit, lumapit ang isang teenager.
Ano yun? Tanong nito kay Marita. Aram sana, meron ba kayong bakante? Tanong ni Marita. Siguro anak ito ng babae kanina. Parehong-pareho silang ng mata. Pocahontas na Pocahontas. Nasa Disneyland yata ako ah. Nangingiti pa si Marita sa kanyang isip. Ilan kayo? Kaming dalawa lang. Dalawa. Mag-asawa. Ako lang, hindi ko kasama ang asawa ko. Meron po kaming rooms pero puno na. Bali ang bakante namin ay yung malaking kwarto. Dormitory type. Ganun ba? Nag-alinlangang umuo si Marita. Gusto sana niya isang room na lang sila ni Egay. Pero na-curious na rin siya kung ano ang itsura ng matutuluyan sa sagad. Sisilipin lang niya ang kwarto tapos titingnan na lang din siya sa iba. Pwedeng makita. Birit ni Marita. Sunod kayo sa akin, sabi ng teenager. Pagkatalikod nito ay napansin ni Marita ang buhok ng teenager. Itim na itim din na mahaba. Parang false na itim. Sa gabi siguro hindi makikita ang ulo nito, lalo pat nakatalikod. Parang pugot. Ito ang tunay na Pinay, naisip ni Marita. Yung mga tulad kong taga Maynila, pulos may lahi na. Lahi ng Chinese, Espanyol, or Amerikano. Bitbit uli siya ng bag at sinundan nilang mag-inang teenager. Naisip ni Marita, siguro busy ng babaeng sumalubong sa kanila. O baka bumalik na sa babaan ng bus at naghahanap ng iba pang paroknayano ng ina ito. Pero head ang bayad pag sa malaking kwarto. Mas matipid, sabi ng teenager. Okay lang naman kahit per room na lang instead na per head ang bayad. May dala namang pera si Marita. Pinag-ipunan niya ang bakasyong iyon. Binigyan din siya ng extrang pera ni George. 24 hours ba ang tubig dito? Tanong niya. Oo, sagot nito. Tinalunto nila ang isang matarik na hagdan pagkatapos ay bumulaga sa kanilang isang receiving area. Pulang-pulang sopa sa ilalim ng nakabukakang bintana. Gawa sa malalapat na tabla ang mga dingding pati ang sahig. Gawa rin sa kahoy kaya umingit sa tuwing sasayad ang kanilang mga talampakan. Nakatuwan pa ni Egay na langit-ngitin ng kahoy. Bumubungis ito sa nanay sa tuwing makakarinig ng ingit. Sa gilid ng supay isang pasilyong animoy na putol sa gitna. Dahil sa dilim, hindi na makita ang kasunod. Nakapagtatakang tanawin dahil tirik ang araw kung iisipin. Abono ba naman dito? Ang dilim-dilim. Puno raw ng rooms pero mukhang walang katao-tao. Nadidismasaya si Marita. Inagaw ng isang karatulong nakabitin ng pansin niya. Please avoid making noises. Noises? Plural form of noise. Noises. Natatawa si Marita. Gate close after 10 p.m. If you like to stay longer outside, gatekeeper have to know. Aba, social. Gatekeeper pa ang term. Baka gwardya. Pero wala namang napansing gwardya si Marita. Ano kaya ang hitsura ng gatekeeper nito? Matandang lalaking mahaba ang balbas at may tandang nakaliwang kamay habang hawak sa kanyang isang dambuhalang susi. Ala San Pedro. Anyway, dapat has pagkatapos ng keeper kasi singular lang ang gatekeeper, no? Restaurant open 24 hours. Mano bang ilagay ang is? As in restaurant is open 24 hours. Ano nga bang nangyari sa English proficiency ng mga Pinoy? Below sea level na yata. Only cellphone charging is allowed. Check out time 10 a.m. Perfectionist si Marita. Ito ang madalas nilang pag-awayang mag-asawa. Masyado siyang maselan kaya walang makatagal na katulong sa kanilang bahay. Ang puti dapat puting-puti. 3 oras na sermon ang aabuti ng labandera kapag ang puti ay makutim. Hindi pa nga pinagtatalo ng nilabhan ay basahan lang naman. Gusto niya kahit basahan lang kung puti ang kulay, puting-puti. Wala ring ligtas si Egay sa kanya. Gusto niya maayos ang mga sulat nito sa notebook. Gusto niya organisado ang mga gamit sa loob ng bag, pati lunchbox. Gusto niya sumasalpok sa langit ang mga score nito sa quiz, assignment at test. Lalo na sa test. Dinadagukan niya si Egay kapag sumobra sa 5 ang mali nito. Bawat isang mali, isang nakakabinging dago. Minsan may pahabol pang tadyak lalo't pulang itlog ang marka sa test paper. Dapat lagi kang highest score anak, sasabihan niya kay Egay. Pagkatapos ay hanggang alas 12 silang mag-aaral. Ibinababad niya sa panangganang may ice water ang paa ni Egay para manatili itong gising. Kapag naisip na Marita ngayong bakasyon, kailangan makapag-relax sila ni Egay. See a break from work and being a full-time tutor ni Egay at si Egay from school. School is so harsh, you know. Sulsul pa ni Marita sa anak. Inakayat ng teenager ang isa pang hagdan papuntang 3rd floor. Mas maaliwalas na ito. Isang pahabang upuan ang bumalaga sa kali. Sandaang ulit nang makita ni Marita ang ganong klase ng upuan. Kamukha ng upuan sa waiting room sa ospital. May manipis na phone na pilit nagpapaginhawa sa tumbong ng mga kamag-anak na naghihintay ng kahihinat na ng mahal nila sa buhay. Sa bingit ng upuan ay isa pang pasilyo. Sa kalidwa 2 pinto ng banyong nakadilat. Sa kanan may isang pintong lapat na lapat. Huminto ang teenager sa tapat nito. Isinuksok ang susi sa doorknob. Click!
Itinulak ng teenager ang pinto.